Ang kuniho at ang pagong. Isang araw, habang naglalakad si kuniho, ay nakasalubong niya si pagong. Palibasang makupad ang pagong, kaya pinagtawanan ito ng kuniho at nilibak. Kuniho: "Napakaiksi na mga paa mo, pagong! Kay ubod ka ng bagal maglakad. Wala kang marating yan." Kuniho: "Ha ha ha ha." At sinundan iyon ng malulutong na tawa. Labis na insulto ang pagong sa mga sinabi ng kuniho. Para patunayan na nagkakamali ito, na akala ay hinamon niya ang kuniho. Pagong: "Maaring mabagal nga akong maglakad, subalit matibay ang katawan ko. Hindi mo ako matatalo." Lalo naman siyang pinagtawanan. Kuniho: "Ha ha ha ha. Nabibigla ka yata, pagong. Baka mapahiya ka lamang." Wika ni kuniho. Pagong: "Para makasubukan tayo, magkarera tayo patungo sa tuktok ng bulubunduking iyon." Itinuro ni Pagong ang abot-tanaw na bundok. Ganoon lamang ang katuwaan ng mayabang na kuniho sa hamon na iyon ni Pagong. Nagtawag pa ito ng mga kaibigan para manood sa gagawin nilang karera. Gusto niyang lalong libakin si Pagong sa harap ng kanyang mga kaibigan, oras na matalo niya ito. Nakapaligid sa kanila ang mga kaibigang hayop na si Matsing ang nagbilang para sa pag-umpisa ng paligsahan. Matsing: "Handa na ba kayo?" Magkasabay ng tumugon sina Pagong at Kuniho. "Handa na kami!" Matsing: "Isa! Dalawa! Tatlo! Takbo! Takbo!" sigaw ni Matsing. Magkasabay ngang humakbang ang dalawa mula sa lugar ng pag-uumpisahan. Mabilis na nagpalundag-lundag si Kuniho. Halos sa sandaling minuto lamang ay naroon na siya sa paanan ng bundok. Nang lumingon siya, ay nakita niyang malayong-malayo ang agwat niya kay Pagong. Patuloy sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong. Habang pinagtatawanan siya ng mga nakapaligid na hayop. "Ha ha 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 ha!" Hindi pansin ni Pagong ang panunuya ng mga ito. Patuloy siya sa paglakad. Habang lingon-lingon, samantala si Kuniho ay halos mainip na sa paghihintay na makita si Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na ba siyang nagpahinto-hinto, pero wala ni anino ni Pagong. Palibasang malaki ang tiwala niya sa sarili. Alam niya ang kakayahang tumakbo ng mabilis. Ipinapasya ng maidlip muna sa makarating na siya sa kaligitnaan ng bundok. Total nakatiyak naman siya ng panalo. Patuloy naman sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong, paakyat hanggang sa marating niya ang kalagitnaan ng bundok. Naraanan pa niya si Kuniho na mahimbing nakatulog at malakas na naghihilik. Kuniho: Nilampasan niya at pinagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating niya ang hangganan ng kanilang karera. Nang magising na si Kuniho, ay muli itong tumingin sa ibaba ng bundok. Subalit hindi pa din makita ni Pagong. Humba na siyang maglakad muli paakyat ng bundok. Subalit ganoon na lamang ang gulat niya nang magtanaw si Pagong na naroon na sa tuktok ng bundok. Naunahan na pala siya. Aral. Ang aral makuha natin sa kwentong ito ay huwag maliitin ang ating kalaban at huwag magaling o makumpante at maging determinado at huwag susuko.